Praise God, purihin ang Panginoon. Magandang gabi sa bawat isa, sa aking mga kapatid sa HCGA. Purihin ang Panginoon sa buhay niyang bawat isa. Purihin ang Lord dahil mayroon tayong patuloy na gawain katulad po nito, no, ang ating prayer gathering at kung saan maari tayo na maaring mailahad po natin yung bawat prayer request natin at sama-samang maipanalangin. Ano po, ako po'y naniniwala ng power sa power ng prayer. Ano po, at para sa akin po, no, napakalaking bagay na marami po ang nagpe-pray sa bawat prayer request natin. Amen. At ngayong gabi, bago po tayo dumako, no po, sa ating mga prayer request, ayan, magkaroon muna tayo ng maiksing sharing of word of God. Ayan. At yan, samahan niyo po ako, tayo manalangin. Yes, so God, Ama, maraming salamat po sa gabing ito na pinahintulutan nyo na magkaroon kami ng ganitong gawain, Lord God, kung saan, Lord, makakapakinig na kami ng salita nyo, Lord God, na magpatuloy magbubuhos sa aming spiritual life at sa gayon din po, Lord, marami kami mga kapatid na sama-samang ipapanalangin ang bawat prayer request namin. Panginoon, salamat po. Patuloy kaming lumalapit sa inyo ng buong pagpapakumbaba at humihingi ng kalinisan, kapatawaran, Lord God, sa lahat-lahat ng aming mga pagkakamali at pagkakasala, at dalangin po namin, Lord, na walang maging hadlang sa aming paglapit sa inyo, bagkus, Lord, ma-feel namin yung presence nyo, Lord God, dahil ito po yung nais namin na manatili lamang sa presensya nyo, Panginoon. At dalangin namin sa gabing ito, Lord, sa bawat isang makakapakinig ng inyong salita, patuloy, Lord God, na maramdaman nila, O God, yung kalakasan, maramdaman namin lahat, Lord, yung kalakasang patuloy na ipagkakalab niyo sa amin. Salamat po, Ama. Purihin ka aming Diyos. Thank you, Holy Spirit. Samahan niyo ang bawat isa sa amin, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, praise God. So, ngayong gabing ito, salamat sa Lord sa pagkakataon na pinagkaloob niya sa akin. Ako po ang magbahagi ng salita niya sa inyong lahat. Apo. So, ang topic natin for this night is fearing the Lord. Amen. Praise God. So, ayan, basahin natin ang ating Bible verse for tonight. Ayan, sabi po dito, yan, sa Proverbs 14:27. So, sabi dito, NLT version, fear of the Lord is life-giving fountain. It offers escape from snare of death. Amen, no? So, sa Tagalog, sa MBB, sabi po, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay. At ang taong mayroon nito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Amen. Praise God. Salamat sa salita ng Panginoon. Muli, magkaroon muna tayo saglit ng maiksing panalangin. Ama, maraming salamat po sa iyong salita, O God. Dalangin ko po, Lord, na ito po ay mangusap sa aming lahat, Lord God. Tulungan niyo po ako, Lord God, na maibahagi ng tama at maayos na ayon sa nais niyo, Panginoon, yung bawat salita niyo, Lord God. I pray, O God, itago niyo ako sa inyong likuran. Patuloy na bawat salita na lalabas sa mga bibig, Lord, yung nais nyo lang, O Panginoon. At Lord, pagkalooban nyo kami ng wisdom, lalo na po ang mga kapatid kong makikinig, Lord God, upang maunawaan nila ang nais nyong sabihin, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na ang salitang ito ay patuloy, Panginoon, magbigay kaalaman sa amin, karunungan sa amin upang mas makilala namin kayo, at patuloy, Lord God, na mas maging malapit na malapit ang aming relasyon sa inyo. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. So, yan, praise God. So, yun nga po, no, sabi dito, fearing of the Lord. So, napakaganda ng verse natin, no, dahil sinasabi dito, no, yung sa ating pagsunod, no po, sa ating pagsunod, sa ating, pagkatakot, yung pagkakaroon natin ng pagkatakot sa Diyos, yan po pala ay ang magiging bukal ng buhay natin. So, ibig sabihin, no po, no, magbibigay, or kumbaga sa sagana sa buhay natin at maglalayo sa atin sa banta ng bitag, no, ng kamatayan. Amen. So, ano nga ba ibig sabihin pag sinabing fearing of the Lord? So, sabi po, no, so nabasa ko, ito daw po ay yung reverent
awe of His holiness. Yung paggalang natin sa kabanalan ng Diyos na nagbibigay yan, sabi, to give Him complete reverence and to honor Him as a God, great glory, majesty, purity, and power. So, dito po, no, yung paggalang natin, pagkilala natin sa Diyos bilang siya ang pinaka mataas sa lahat, no po, pinaka banal sa lahat, no po, pinaka dakila, dalisay, ano po, at makapangyarihan sa lahat. So, yung pala, no po, yung ibig sabihin ng fearing of the Lord, yung pinikilala natin ang kapangyarihan ng Diyos, kinikilala natin yung kadakilaan ng Diyos, kinikilala natin yung pagiging dalisay ng Diyos, no po, at tandoon yung pag-honor natin sa Kanya, paggalang natin sa Kanya, no, at talagang hindi kasi 'di ba, once sa sinabi nating fear, mostly no, unang pumapasok sa atin yung takot. Dahil takot, bakit? Kasi takot tayo na maparusahan lang, takot tayo na kumbaga sa ano, yung takot halimbawa sa pag dito, halimbawa takot sa mga halimbawa mga serial killer. Bakit ba tayo natatakot sa kanila? Kasi alam nila natin na papatayin nila tayo, no? So takot tayo sa mga dito, yung mga mamamatay tao, kasi nga alam nila natin na talagang posible na patayin nila tayo physically. So, iba yung takot, no? Yung ganong takot ay ibang-iba sa sinasabi na banal na pagkatakot sa Diyos. O iba yung ibang takot, yung nais, no, ng Lord para sa atin. Yung maramdaman nating takot para sa Kanya. No, hindi lang dahil alam natin, no, na kaya tayo na mapaparusahan tayo sa mga wrong deeds natin. No, pero yung fear na andoon yung pagrespeto natin, dahil yung takot natin na masaktan natin yung kalooban ng Diyos, yung andun yung takot na dahil sa mahal natin ang Panginoon, ayaw natin, no, na ma-disappoint siya. So, 'di ba, like parents, no po, and sa mga daughters and son, no, sa mga anak, 'di ba, kapag mahal natin yung magulang natin, takot tayo, no, na makagawa ng hindi maganda, na labag sa gusto ng ating parents. Bakit? Kasi takot tayong ma-disappoint sila, kasi mahal natin sila. Ayaw natin na ma-hurt sila, kasi nga andun yung pagmamahal natin, yung respeto natin, no, yung pagkilala natin sa kanila bilang magulang natin. So ganung pagkatakot yung nakararapat na ipagkaloob natin sa Diyos, no, yung mataas na pagbibigay, dahil natatakot tayo sa Kanya, yung fear dahil ino-honor natin siya, fear dahil ginagalang natin siya, alam natin kung gaano siya kadalisay, alam natin kung gaano siya ka-powerful. So ganung takot, yung tamang alam mo yun, yung kumbaga ganung takot yung nararapat para sa Lord, no? Yun yung nais ng Lord, hindi yung takot lang dahil alam mo na ano yung kaya niyang gawin. Actually, ito yung tumatak sa isip ko doon, na isa sa mga na-share sa amin ni Pastora, ni Inay, na ang katotohanan na every time na nagkakaroon tayo ng correction, no, hindi yan kagustuhan lang din ng Lord. Hindi yan ginusto ng Lord. Pero, yun kasi yung bunga ng bawat pagkakamali natin. So, nagbubunga lang siya. No po. Pero, hindi siya direct na binigay ng Lord sa iyo para pasakitan ka. Pero, dahil bunga ng ginawa nating hindi tama. No po. So, dito napakahalaga na maibigay natin yung banal na pagkatakot sa Diyos, dahil andoon yung paggalang natin at pagrespeto sa ating Diyos. At higit sa lahat kasi andun yung mahal natin siya, ino-honor natin siya dahil siya ay siya. No po? So sabi dito, what does the Bible say about fear of the Lord? So ano nga ba yung sinasabi about ano ba ang meron, no, kapag tayo ay may banal na pagkatakot sa Diyos? Sabi dito, no, meron akong 4 lang, pero kung babasahin natin, napakadami, no po, napakadaming
tag dito, masasabi about fear of the Lord. Pero ang bibigay ko lang po ay 4 kasi baka abutin tayo ng kinabukasan o hindi lang, baka ilang po na matagal na oras yung kakainin. So ayan po, so binigyan lang tayo ng medyo minimal na time. So ayan, so kaya ayan, 4 lang po yung bibigay ko sa inyo. So una po is yung fearing the Lord. Ayan, sabi dito, will give you wisdom. Yan, no, batay po yan sa Psalms 111 verse 10. So yung pala, no, na ang pagkatakot natin sa Diyos, siya pala po ay makakatulong sa atin, no, ng magbibigay ng karunungan sa atin. Amen. So sabi nga doon, fear of the Lord is the foundation of true wisdom. All who obey in His commandments will grow in wisdom. Amen. No, sabi, praise Him forever. Sabi yan sa Psalms 111 verse 10. Ayan po, no. So, yung ating banal na pagkatakot, dyan po pa pagkakalooban ng karunungan. So, kaya naman, kung tayo ay may karunungan na nagmumula sa Diyos, no, yan pala yung nagiging isa sa dahilan bakit nag-uumapaw na kasaganaan yung buhay natin. Hindi lang financially, pero spiritually. So, yan yung nagiging bukal ng buhay natin. Dahil ito, yung pagkatakot natin sa Diyos, dahil nagkakaroon tayo ng karunungan. Amen? At yan. So, doon din, no, dahil sa pagkatakot natin sa Lord, nagkakaroon tayo ng wisdom. Yung ating, tawag dito, ang ating pamilya, no, so, or tayo mismo, no po, ay malayo sa bitag ng kamatayan. So, yan yung sinasabi, no po, na kapag tayo ay may fear sa Lord, dahil may wisdom na binibigay sa atin ng Lord, so nalalayo tayo sa anumang klase ng kapahamakan kasi tinuturo ng Lord sa atin, o ito yung tamang way, ito yung tamang path na dapat mong tahakin, no, na hindi tayo dapat nalilihis ng landas dahil sa karunungan na dala ng Panginoon dahil sa ating banal na pagkatakot sa Kanya, nare-reveal sa atin ng Lord, no po. And yes, sa second po, it will keep you from sin. Exodus 20:20. So, dito po, no, dahil sa karunungan pinagkakalob sa atin ng Lord, andun talaga na tutulungan tayo na ma-avoid or ma-prevent tayo sa paggawa ng kasalanan. Dahil tayo, no, may wisdom tayo na mula sa Lord. So, andoon na mapipigilan natin, no, kung paano or malalabanan natin lahat ng possible na makomit nating sin. Amen. So, yung mga temptation. So, temptation ay laging nandyan. Pero kapag kapag lumapit ka na sa temptation, so doon na siya nagiging kasalanan. So, para kung babad tayo sa salita ng Lord, at dahil may wisdom tayo na mula sa Lord, dahil alam natin, andun yung ating fear sa Lord, andun yung kasiguraduhan na mailalayo tayo sa kasalanan. Amen. So, ayan. At sabi din dito, ayan, pangatlo, fearing of the Lord will motivate you in evangelism. 2 Corinthians 5:11. So, yung po pala, no, ang ating pagkatakot, no, sa ating Diyos ay makakapag-motivate din sa atin, no, na mag-evangelist. Or yung kumbaga sa ay mag-share, no, ng salita niya. No, mas marami pa tayong madala sa paahan ng Panginoon, no, upang magbalik loob sa Panginoon. Amen. So, dahil andun yung pag-honor natin, kasi nga sabi, no, fearing the Lord means honoring Him, no, knowing or kinikilala natin yung pagiging purity, dalisay niya, powerful niya, yung kanyang authority. So, kung nagtitiwala tayo sa Diyos or andun yung fear natin sa Lord, andun din po na may encourage tayo na ito yung dapat kong gawin kasi ito yung naayon sa will niya. Sabi sa Matthew 28, no, 18 to 20, na dapat talaga ma-share natin yung Word of God. So, kailangan, no, ayoko ma-disappoint ang Lord. So, kailangan makapag-share ako ng Word of God. Amen. So, andoon na po, no, na namomotivate tayo na mag-share ng salita ng Panginoon kasi may fear tayo sa Lord. Ayaw natin na ma-disappoint siya. Ayaw natin na hindi masunod yung bawat will niya.
no po. So nandoon na napupush tayo, no, napupush tayo na gawin yung talagang nais ng Panginoon, no, yung inutos sa atin ng Lord, no po, na spread the gospel. Amen. No, share the word of God. Share Lord Jesus Christ to others. Amen. Pero kung wala pala tayong fear of God, so yung mahirapan tayo mag-evangelize, no? Hindi tayo mamamotivate, hindi tayo mapupush, no? Pero yung fear natin sa Lord, isa sa magiging way, no po, para mas mamotivate tayo to spread His gospel. Amen. To share the Lord's salvation. Praise God. No po. And the last one, sabi po dito, fearing the Lord will give us security. Amen. Security, sabi sa Proverbs 14:26. Ayan. Sabi po dito, those who fear the Lord are secure. He will be a refuge for their children. Amen. So, andito yung kasiguraduhan na bawat nagbibigay sa atin ng seguridad. No, seguridad para sa ating, hindi lang para sa atin, no, pero sa ating mga anak, no. At bilang magulang, talagang ako, para po sa akin, no, lagi nasa prayer ko is yung salvation ng anak ko, dahil yun yung gusto ko na hindi isa ang aking anak, no, sa manatili sa presence ng Lord. Isa siya sa aabutan ng Lord na naglilingkod sa Kanya. At isa siya sa aabutan ng Lord na andoon yung puso para maglingkod sa Kanya. So, yun yung prayer ko. Nadabi tayo bilang mga magulang, no? Kaya naman, yung ating fear of the Lord, yun pala yung patuloy na magbibigay sa atin ng security na patuloy na iingatan yung ating mga pamilya, no? Iingatan ang ating mga anak. At tayo po ay patuloy na andyan, no, pagkakalooban ng kapayapaan ng ating Diyos. Amen? Dahil alam natin, so magiging peaceful yung heart natin kasi alam natin, no, na may gagawin ng Lord. Andun yung patatatagin niya yung ating kumbaga sa ating relationship natin sa Kanya, hindi lang tayo pero pati ang ating mga anak. Amen. So yan, purihin ng Lord, no, na napakadami po, no, ng magagawa ng ating banal na pagkatakot sa Lord. At wag nating sabihing takot tayo sa Lord dahil lang ayaw nating mapunta sa impyerno. Dahil ayaw lang natin na mamuhay ng walang hanggan sa kahirapan dahil sa naglalagablab na apoy. Pero matakot tayo sa Lord dahil mahal natin siya. Matakot tayo sa Lord dahil ginagalang natin siya, nirerespeto natin siya dahil alam natin na siya ay siya. Amen. So, napakalaking napakalaking aral para sa ating lahat. Kasi usually, pag sinabing fear, takot tayo dahil paparusahan tayo. Pero hindi tayo takot dahil ginagalang natin siya. Hindi tayo takot kasi may mahal natin siya. No, hindi tayo takot kasi itinataas natin siya. Pero ang nararapat na takot na meron ng bawat Kristiyano at tagasunod ni Kristo ay yung fear of the Lord, holy fear of the Lord, na ino-honor siya, itinataas siya, gino-glorify siya. Alam yung kanyang kadalisayan at higit sa lahat, nandoon na alam din yung kapangyarihan ng Diyos. No po. So yan, purihin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Nawa po, no, na merong na ako po, prayer ko, no, ng bawat isa sa atin, no, merong nag-strike sa heart natin about this about the word of God na na-share natin ngayong gabing ito. So alalahanin natin, huwag tayong manatili tayo, no? Manatili tayo may holy fear sa ating Diyos, na po hanggang sa pagbalik niya. Purihin ng Panginoon. At ngayon po dako tayo sa ating prayer gathering. Ayan po, purihin ng Lord. So bago tayo send na ating prayer request, saglit muna tayo manalangin ulit. Yes, so God, Lord, maraming salamat po sa bawat salita niyo, Lord, na nagpapaunawa sa amin kung ano po ang tamang pagkatakot sa inyo, Lord God, upang sa gayon, Panginoon, maging tama din ang aming pagsunod sa inyo. Purihin ka aming Diyos. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God, Father God in heaven.
Thank you, our Lord Jesus Christ, for everything. At ito po ang masamang dalangin. In Jesus' name we pray. Amen.